Ikalawang digmaang pandaigdig. Nanalasa ang Japanese Imperial Army sa buong Asya, kabilang ang Pilipinas. Makaraan ng 4 na taon, dumating ang puwersang Amerikano na siyang nagwakas sa kanilang pananakot. Kumalat ang balita ng pagsuko, ngunit dahil kalat-kalat na ang mga sundalong Hapon, may mga hindi nakaalam. Isa na rito si Lieutenant Hiro Onoda. Hindi siya naniwala na tapos na ang gera at inabot ng 30 taon ang pagiging gerilya niya sa kabundukan ng Lubang Island sa Occidental Mindoro. You are forbidden to die by your own hand. Whatever happens will come back for you. You may have to live on coconuts. Under no circumstances are you to give your life voluntarily. Sa librong No Surrender na isinulat mismo ni Onoda, ibinahagi niya ang mga hindi malilimutang karanasan sa kagubatan. Ayon sa isang dalubhasa ng World War II, hindi karaniwang sundalo si Onoda. Si Onoda, Lieutenant Onoda, ay pinadala dito bilang isang espiya. Pagdating niya dito, inassign siya sa Lubang at ang main mission niya was to check on yung mga movements ng mga vapor ng Amerikano. Yung importansya kasi ng Lubang is malapit ito sa mouth ng Manila Bay. Kitang-kita lahat ng pumapasok, lumalabas. So very strategic yung position na yun. Basically, yung sinabi niya, huwag kang magpaloko sa American propaganda. Kung ano man ang pinagdaanan ni Onoda, sa libro nakasaad ang kanyang katotohanan. At ang katotohanan ito ang aking aalamin. Sa pamamagitan ng pagbagtas sa daang tinahak niya. Kasama ang aking kaibigang si David Tahan, lagpas 3 oras naming babaybayin ng karagatang patungo sa Islang Lubang. Miyembro si David ng isang grupong kinontrata ng lokal na pamahalaan ng Lubang para gumawa ng tourism master plan. At kapag natapos ito, bubuksan nila ang tinaguriang Onoda Trail sa publiko. 30 years, lumaban si Onoda rito. Akala tuloy-tuloy pa rin yung gera. Laban sa Pilipino at mga Amerikano. Kasi nagtago. Dumadanan siya, tuloy-tuloy pa rin yung laban niya. Matay ng mga kasama niya, tuloy-tuloy pa rin ang gera para kay Onoda. Tuloy-tuloy pa rin yung pagtatago niya sa mga gubat at bundok ng Lubang Island. Babalikan namin ngayon ang gera ni Onoda. Ang bundok na ito sa munisipalidad ng Lubang ang una naming aakyatin. Sa bungad pa lang, ito ang tumambad sa amin. Teritoryo noon ni Onoda ang gubat ng Lubang, kaya takot dati ang mga taga-isla pumasok dito. Ngayon tanging pamahalaan ang bantay ng kalikasan at mukhang hindi kinatatakutan ng iba. Ayon sa mga residenteng kasama ko, sagana pa rin sa likas na yaman ang bundok na ito. Nagtagal kaya ito kung wala ritong nagtagong Hapon? At ano kayang matitira sa mga susunod na taon? Tagalog, may Ingles, at may Hapon. Baka akala na may mga sundalong Hapon pang nagtatago rito ngayon. Balahiban ng lawin. Anong klaseng lawin kaya ito? Ngayon, puro paakyat. Mararamdaman na namin kung ano yung ordinaryong hirap ni Onoda at saka ng mga kasamahan niya.
Ngunit hindi lang kalikasan ang kalaban nila Onoda. Lagi silang may kaba na may maengkwentrong ibang armado sa makapal na gubat. Kaya pasalamat kami na disgrasya lang ang sanhi ng aming kaba. Oo, malalim.